Ay, nasa labas ako ngayon at nandito ako sa Quezon Avenue kung saan nandito yung main street ng vegan. Pupunta ako Centro Mall kasi magpapacheck up ako ng mata. Although meron kaming libreng check up doon sa Canada, pero dito libre. Kaya susubukan natin. Okay, so dito tayo pupunta sa Executive Optical at dito tayo magpapacheck up ng mata. So, consultation, lahat yon walang bayad dito sa sa Executive Optical. So dito sa vegan, although meron kaming benepisyong pangmata sa Canada, pero susubukan pa rin dito. Ayun, sige, go tayo sa process. Saan panig naman ng mundo at kung anong oras mo man ito pinapanood, mabuhay po tayong lahat ng tropa. Grabeng ganda. Goodbye, Canada. Mabuhay. Natapos din sa wakas yung check-up ko sa mata at talagang libre nga, wala akong binayaran doon. Hindi ko na binidyohan yung lahat sa loob kasi kailangan ng authorization o kaya parang nila na mag-video ako sa loob, so hindi ko na kinuhanan. Pero yung outcome ng check-up ko, maganda, okay siya. So nalaman ko na yung aking grado ay nasa plus 1.25 pa lang. Okay naman sa akin yung 1.50, pero pagka kasi habang lumalayo yung paningin ko, yung item, yung binabasa ko, medyo nagbe-blur. So pag yung 1.25 plus 1.25 na reading, pang reading glass, habang lumalayo yung binabasa ko, klaro pa rin. Kaya okay pa lang yun. So bukas alamin ko, kasi may nakita akong frame dun na gusto ko, pero medyo may kamahalan. Kasi yung mukha ko, medyo malapad yung mukha ko. So yun yung nakita ko, mas malapad. Parang ganito yung eyeglass ko, malapad to. So kailangan kong ng mga malalapad na frame ng eyeglass. So bukas titingnan kung ma-afford ko yun. Medyo malaki, mahal-mahal, pero maganda talaga. Tapos lalagyan na rin siguro doon yung prescription ng reading glass na kailangan sa mata ko. Bibili ako ng daing at i-ready ko na yung mga kailangan kong dalhin pabalik ng Canada kasi masarap yung may kinakain kang daing, mga tinapa, mga ganun. So dito ako sa Milas Dry Fish para bumili ng mga UV papuntang Canada. Alright, ito na yung mga daing, mga tinapa sa pwedeng dalhin. Dito ulit ako bumili nung pumunta ako ng Canada so dito na ulit ako bibili. At grabe, nakakatakam yung amoy. Amoy pa lang, masarap na. Tapos tinanong ko, nagpa-vacuum sila, sabi ni mother, oo daw. Kasi mas maganda kasi naka-vacuum niya para pagka yung ilalagay mo sa bag, hindi siya maangamoy. Pero syempre, babalutin pa rin namin ng scotch tape para mas maganda, mas safe. Inapa, meron pa silang seaweed, espada, ganito. Dami ganyan mga daing. Dalagang bukid yan, dalagang bukid yan. Labahita. Oh. Puro laman, wala naman. Ay, puro laman, walang tinik. Sarap naman yan. Ito yung tilis, daing, sarap. Oh, dami yun. Meron pa rito mga squid, pusit. Ayun, Ito. Ano yan na lang? Tanggit. Tanggit. Yung barangan. Dami sarap naman ito. Ito, alamang. Alamang. Ay, pang Mickey. Pang Mickey. Oo, pang Mickey. torta ito. Pang torta naman yan. Oh, sarap na pang torta. Kuha na tayo. At para mas mabilis ang proseso. Ang kinukuha natin ay ito. Yung 1 kilo, 500. 1 kilo nito. Ayan, ang dami Ganyan kadami. Kulang pa. Kulang pa. Dami naman, kulang pa. Pang na yan, 1 taon. Ano sir?
Tatagal ba yan ng isang taon, te? Oo, nakakalagay sa Anong Latino, sa usap to? freezer. Ito yung alamang, 200. Yung buong nito, pang torta. Lagyan ko lang to ng itlog, kamatis, sibuyas. Sarap na nito, pang torta. 1 kilo yan, te. 1 kilo itong Oo, 1 bilis. kilo. Kaya pag kayo mga turista na panood nyo to at gusto nyo pumunta dito sa Bigan, dalaw kayo dito sa taas ng palengke, sa public market namin at bili kayo, mag-uwi kayo ng mga daing, mga pasalubong, mga ganun. Para ano, sold na kayo. Ang dami 1 kilo pa lang to, ang dami. Medyo may kamahalan pero marami. Saka masarap. Ang dami niya, no? 1 kilo yun, 1 kilo. Right. Sobra na yan, no? Ba't di mo pa yung nilagay lahat to? Hindi ako na ano na yun. Kahit ano. Magkano 1/4 man lang? 350 sir. 350, Oo. 1/4. Yung danggit, medyo may mahal talaga. Bili ako ng Mickey. Dito rin kay ate Mila. Isaw-isahan na lang. Tapos, bili rin ako ng malalaking alamang. Kasi masarap kasing gumawa ng Mickey pag halo ng alamang. Ganun. Yun, tapos may bagnet. Mamaya, bili rin ako ng bagnet sa longganisa. Baka may bagnet ka rin din. Etong Mickey na to, 50. Marami na to. Sa totoo lang, kahit 1/4 mo lang lutuin to, marami na to. So, matagal na naman tong kakainin. Tapos, dalawa yung kinuha ko. Tapos, etong malaking alamang, nasa 175. Ayan, 175. Marami na to sa totoo lang. Hindi mo naman kailangang ubusin lahat to eh. Tapos, etong pang-torta ko, eto. Maliliit na alamang, 200. Ayan, malaki na. Ilang kilo to, te? Half kilo to. Ayan o, para makita, half kilo yun. Ayan. Dami na yan. Etong tinapa, yung hindi maalat na sinabi na ate, para hindi tayo magkasakit ng bato, 500. 1 kilo to. Napakarami oh. Napakarami, siksik talaga. Siyempre, payat na payat yung mga tinapa. Kaya ganito. Tapos, etong danggit. Medyo mahal nga lang talaga ang danggit. Mahal naman talaga yung danggit. Alam naman natin yan. Nasa 350. So, ito 1/4. Ito. So, okay na rin. At importante, makatikim. Ito namang pusit. Ito yung mahahabang pusit. Mahaba itong pusit na to. So, nasa 500 yung half kilo. Not bad na. Diba? Etong dilis, yan, daing dilis, nasa 500. Dalawa na to. Pero napakarami. Nakita nyo naman yung video kanina. Napakarami. So, kung pupunta kayo dito sa Bigan, yung mga mamamasyal, akyat kayo dito sa taas ng public market. Napakaraming daing dito at napakasarap. Pwede nyo pang tawaran kung gusto nyo. Kung marami kayong bibili. Ayan. Siyempre, sa pang-abroad naman, may vacuum din sila. So, 30 pesos ang per vacuum. Okay na. At least ang importante, hindi babaho yung daing pag ilalagay natin sa luggage. Yun. Dami kong nabili. Sana may discount, no? Kasi baka matagalan na naman akong bumalik dito. Ito niya, ilalagay niya sa plastic niya talagang ipang babacuum nila para mas safe. Ayan, doble plastic pala ito, no? Ayan. Tapos mamaya, makikita natin yung outcome ng vacuum para mas kampante kayo. Marami nagpapagawa sa iyo ng ganito. Marami. Safe naman. Safe Sabi ni ate, pabalik-balik daw sila bumibili at saka nagpapavacuum. So lahat kayo ng store dito, lahat kayo nagbebenta ng dried, nagpavacuum din kayo lahat. Meron silang vacuum din. Paano nyo hahanapin to? Ang location nila, pag nandito yung sa Bigan, yung Partas Terminal, nandyan lang sa baba. So nandito sila sa taas. Kung makikita natin, ayun, binabacuum na niya yung mga bibilhin ko. Ayan. Alright. Ito na yung yung na-vacuum. Oh, tingnan natin, oh. Ang ganda, oh. Ito. Ang plano ko sana, lagyan pa to ng packaging tape. Maganda yung pagkakasil. May pangalan na, danggit. Ayan, oh. Diba? Ganito na yung outcome ng vacuum seal niya. Talagang seal na seal talaga. Pero agote mo makakastapos. Wala nang amoy. Ang naaamoy ko na lang yung kilikili ko. Ito hindi mo na ibabacuum tayo, no? Kasi masisira na to. Madudurog to pag binacuum eh. Babayad na lang tayo. Amen. Ito na yung lahat ng pinamili ko. At Ate Mila, thank you. Maraming salamat. Next time ulit. Ate, next time ulit. Ready na. Pag anong kulang, balik ulit ako. Pag dito kayo bumili ng mga
gusto nyong pasalubong na daing, mga dried fish, punta kayo dito kasi yung vacuum, maganda yung vacuum. Hindi nyo naiisipin na mangangamoy yung mga iuwi nyo sa abroad ng mga daing dahil talagang maganda yung pagkaka-vacuum nila. Inamoy ko talaga, hindi talaga nangamoy. Nandito kami ngayon sa sa isang grill na parang Korean unlimited buffet. At kakain kami kasama ko yung aking mga kapatid at pamilya. Wala nga lang si mama. So ang style pala nito dito ay bale kukuha ka rito sa mga nakakain dito and then dadagay mo doon, unlimited siya na buffet tapos grill, yun. So kakaiba siya. Actually first time ko, so hindi ko alam kung ano yung mga tatakunin. So bahala na gang. Then pagka nabitin, kuha na lang. Parang sa parang sa Canada, pag yung mga buffet, balik-balikan mo na lang. Pero dito kasi, Korean at saka grilled. Oh. Ano Jera, gutom ka na? Gutom na. Si Tisang daming kinakain. Kain na kain, bango ng amoy at first time kong makapunta dito sa Street Vibes Korean Grill House. Alright, tapos na at ubos simot sarap. Ayan, naubos na lahat, pati tissue ubos, umunas. Sabi, nabusog kami sa pagkain na to at pagka kasi may natira, magkano ba bayaran pag may natira? 500. So yung binayaran namin dito is 299 per head. Kasama, pero yung bata, magkano yun? May discount wala? Ay, hindi siya nagano. So hindi counted. Hindi counted yung bata. Pero si Jera counted as adult. So counted. So 299 ang per head. At pag may natira, 500. So, ginawa namin, talagang inubos namin. Wala talaga, busog na busog kami. Masarap yung aming dinner ngayon dito. Subukan nyo dito sa dito sa may papuntang Santa Catalina. Pagka mapasyal kayo dito sa Vigan, huwag nyo nang isipin yung sounds. Copyright yan. Alam nyo ba mga tropa, na dito sa Vigan City ako lumaki. At ngayon ay dadalhin ko kayo sa isa sa mga pinakamatandang lungsod sa Pilipinas. May mga lugar na hindi lamang dinarayo, kundi nararamdaman. Isang lungsod na tila huminto ang oras. Dito sa pagdating pa lang dito, mapapansin mo na agad ang kakaibang ganda ng lugar. Para kang bumalik sa panahon ng mga Kastila dahil sa mga lumang gusali. Makasaysayang kalsada at napakayamang kultura na hanggang ngayon ay buhay na buhay pa rin. Isa sa mga unang dapat niyong bisitahin ay ang St. Paul Metropolitan Cathedral o mas kilala bilang Vigan Cathedral. Itinayo pa ito nung panahon ng mga Kastila at hanggang ngayon ay nakatayo pa rin bilang simbolo ng matatag na pananampalataya ng mga tiga-Vigan. Katabi naman nito ang makasaysayang Bell Tower na nagsilbing bantayan at mahalagang bahagi ng kasaysayan ng lungsod sa loob ng maraming siglo.
Siyempre, hindi kumpletong pagpunta sa vegan kung hindi ka maglalakad sa sikat na Vegan Heritage Village na kinilala bilang isang UNESCO World Heritage Site. Tingnan nyo yun. Dito, makikita ang mga lumang bahay na may kolonyal arkitektura, mga batong lansangan at mga kalesang nagbibigay ng kakaibang karanasan. Habang naglalakad ka rito, para kang naglalakbay pabalik sa nakaraan. Sa gitna naman ng lungsod ay matatagpuan ang Plaza Salcedo, isang paboritong tambayan ng mga lokal at turista, syempre. Ngunit pagsapit ng gabi, mas lalo itong nabubuhay dahil sa napakagandang dancing fountain show. Habang sumasabay ang tubig sa tugtog at makukulay na ilaw, talagang mapapahanga ka sa ganda ng palabas. Isa kasi ito sa mga pinakaaabangang atraksyon sa vegan at talagang sulit ang panonood mo dito. Bukod sa mga pasyalan, mapapansin mo rin ang kalinisan ng lungsod, ang disiplina ng mga tao at ang pananatili nila sa kanilang kultura at kasaysayan. Kaya naman, hindi katakatakang patuloy itong dinarayo ng mga turista mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at maging ng mundo. Kung mahilig ka sa kasaysayan, kultura at mga lugar na kakaibang karakter, siguradong magugustuhan mo ang Vegan City, katropa. Bawat sulok nito ay may kwentong naghihintay na matuklasan. Sa kaya hanggang sa huli mga katropa, sana ilagay nyo sa listahan ng mga papasyalan nyo dito sa Pilipinas ang Vegan City dahil sigurado akong sulit na sulit ang inyong pamamasyal.